Sa laban ng Pacers versus OKC kahapon, pinakita ng Indiana na pwedeng pumalag ang team kahit walang itinuturing na superstar. Maaaring karamihan sa mga fans ay iniisip na si Tyrese Haliburton ang bida sa team. Pero kung mapapansin sa mga games nila ngayong playoffs, may mga games na i-score lang si Haliburton ng 14 points, 8 points, at may games pa na 4 points lang ang ambag niya sa team. May mga game na mangunguna sa scoring si Pascal Siakam, minsan si Andrew Nembhard. At may mga games pa na bench player o hindi kasama sa first five ang magiging best player of the game, like Benedict Mathurin at kagaya kahapon na ang nanguna yan dating role player ng Knicks na si Obi Toppin. Yan siguro ang dahilan kung bakit laging underdog ang Pacers sa mata ng mga fans at mga analysts, dahil para silang isang buong team na binubuo ng role players. Wala silang star player na consistent na magbibigay ng 30 plus points kada game like SGA, Luka Doncic, Anthony Edwards, Kevin Durant, Nikola Jokic, Steph Curry o iba pa. Pero yan ngayon ang kalakasan ng team ng Indiana. Walang sapawan, walang feeling star. Kung sino mainit, siya ang babad at lahat handang maging supporting cast lang. Tulong-tulong sa scoring, lahat mag-aambag sa depensa. Hindi nila kailangan ng i-score ng 30 or 40 plus points. Lahat gumagalaw at nagtatrabaho. At bilang fan ng NBA, ito yung masarap panoorin. Fast pace, hindi puro free throws, walang ball hug at lahat nagkakaisa. Tingin mo, ito na kaya ang bagong blueprint sa NBA? Ito kaya ang dahilan bakit walang super team na naglalaro ngayon sa NBA Finals? Ano sa tingin mo? Dagdag ko na din na naibenta na ni Jeanie Buss ang kanyang 66% controlling share para sa Los Angeles Lakers. Parang napapadalas ata ang bentahan ng NBA team shares ngayon. Dahil matatandaan na naibenta na din ni Michael Jordan ang kanyang majority share para sa Charlotte Hornets, si Mark Cuban para sa Dallas Mavericks, at kamakailan lang ay ang Boston Celtics. At ngayon, isa ulit sa big market team na Los Angeles Lakers. Sa report, ang nakabili ay si Mark Walter na isa ding majority owner ng LA Dodgers. Nabili niya ang majority share sa halagang $10 billion, which is the most expensive sale in the US professional sports history. Nalagpasan nito ang Boston Celtics $6.1 billion deal earlier this year. May maiiwan na 15% ownership para sa Buss family at si Jeanie Buss ang mananatiling team governor ng team. Tingnan natin kung anong epekto nito sa prangkisa. Pero ang mga fans ay umaasa na madadala ni Mark Walter sa Lakers ang parehong aggressive investment strategy na ginagawa niya para sa Dodgers. Abangan natin kung may mga big-time players na isa-sign ng Lakers ngayong may bago na silang team owner na handang gumastos para sa team. Paki-comment ang iyong opinion and don't forget to follow and subscribe. Stay clutch. Peace.